is your year, our year. So claim it, okay? Kaya naman, pwede nyo na rin gawin itong negosyo year, di ba, Tama, partner? tama, Partner Mars. Mars. At isang araw sa mga swerteng negosyo ngayong taon ay yung mga ready to eat, gaya na lang itong mga deboteng pagkain sa harap Oh, namin. yes. Naku, ang sarap. Yan ang ituturo sa atin ng ating Food Explorer this morning. Hi, Chef. Turuan mo naman kami ng swerteng deboteng negosyo na yan. Chef, good morning! Chefy, good morning! Hi! A blessed morning, Anjo! A blessed morning, beautiful Shaira. At sa mga kapuso natin dyan, yes, tama po kayo dyan. Deboteng pagkain, ang patok na patok this 2026 at I got you. Kasi po, dumayo tayo mismo dito sa Tansa, Cavite para alamin mismo kung paano ba yung proseso na yan. And of course, sabi nga nung ating mga nakakausap na feng shui expert, this is the year nga po ng Lucky Fire Horse na medyo fast-paced ang energy ng mga tao. Kaya they would opt to go for convenient foods, ready-to-eat foods. Saktong-sakto yung pinuntahan natin this morning. Kaya po, aalamin natin yung paanong proseso ang ginagawa nila. At syempre, yung tips, paano ba sumakses sa gantong klase ng negosyo. Makakasama natin this morning ang ating kaibigan, si Suzette Ramirez. A blessed morning, ma'am. Hello po, good morning. Good morning, Chef. Good morning, mga kapuso. Meron tayo dito ginagawa, isa sa mga bestsellers ninyo, no? Ang inyong bagnet bagoong. Yes po. So, unahin muna natin yung pinaka-main component. Paano ba ginagawa yung inyong bagoong? Ayun, sa ating main product po, which is yung alamang, ito po Yes. ay pinaperment sa asin. Then Okay. pag ready na po Yes. siyang iluto, papakuluan po siya sa suka. Oh, Then, ito na yung ginagawa natin opo, ngayon, no? pag medyo kumulo na po siya, lalagyan na po siya ng ginisang bawang, tsaka Okay. yung iba't ibang pampalasa po. Siyempre, dito na magkakatalo, di ba? Yung recipe ninyo is basically minana pa. Sa father po ng asawa ko. Okay. So, ayun, no, I'm sure naman marami sa mga kapuso natin, may kanya-kanya kayong mga recipes, di ba? Opo, opo. So, Suzette, after nito, mga ilang oras aabutin yung buong proseso na yun? Bali, para po maluto ang ating alamang, abutin po ito ng 6 to 8 hours po. Wow. So, labor of love ito, Opo, no? po. So, kaya po dun sa mga umu-orders dyan at saka yung mga nag-e-enjoy ng mga alamang nila, ito na po yung kalalabasan yan, mga Opo, kapuso. ganito na po. Yung 6 to 8 hours, ito na yung itsura na hinahanap natin. Ayan, no? So, after nito, syempre, I would assume, kasi matamis ito, may asukal kayo, Opo, medyo meron marami-rami. po. Kaya nagganto na rin yung kulay niya from this color. So, after nito, mga kapuso, anong next step natin, Suzette? Bali, yan. Tapos na po yung ating main product. Ang sunod naman po ay yung ating toppings, which is yung bagnet. Bagnet. Yun po Okay. ay papakuluan ng hanggang lumambot po ang laman. Bagnet. Tapos, yun po, ipiprito po siya hanggang maging crispy po yung balat niya. So after makumpleto natin yung dalawang components natin, may bagoong tayo, may bagnet. Eto, nandito na tayo sa inyong next stage. Actually, Opo. mga kapuso, yung business nila, Suzette, nag-umpisa lang po ito sa bahay lang, di ba? Yes po, sa bahay lang po, Magkanong- year 2020. 2020, magkano yung puhunan ninyo? Bali, nagsimula po kami sa 5,000 to 10,000 lang po. Tapos eto na tayo. Yes May po. sarili na silang commissary dito, mga kapuso. Isang hudyat or isang sign na sumasakses na Opo, tayo, no? success. At meron na rin silang mga gantong equipment. Anong process na ito, Suzette? Bali, ito po yung ating filling machine. Okay, Yan taray, po oh. ang nagiging katulong natin para mas mapadali po yung paglalagay po ng alamang sa bote. Hindi, tsaka pag gantong stage na, syempre, mas consistent na yung timbang, hindi na Yes. kailangang mamano-manuhin, Opo, di ba? opo. Okay. Nakasukat na po. And yan, nilalagay ni ate yung kanyang toppings. Makikita Opo. natin yung kanilang bagoong bagnet. Oh. Normally, mga ilang bote yung nagagawa ninyo? Bali, pag bare months po, peak season, nakakagawa po tayo ng 1,000 bottles per day. Wow. Then pag normal months naman po, 300 to 800 bottles naman. Normal pa yun, ha? Yes po, Maganda pa normal rin, pa. di ba? Maganda pa rin yung takbo. So, Opo. all year round yung production ninyo dito. Yes po. Pero how long did it take for you to establish, makapagtayo ng gantong klase na commissary na? Bali, inabot din po ng 3 years para po mapatayo po ito. Mabilis pa rin eh. Opo. Kita nyo naman si Suzette, batang-bata pa. I mean,
'di ba? Walang age na kailangang requirement dito Yes. para mag-umpisa ng sarili mong negosyo. So basically, after natin ma-fill yung ating mga bote, malagyan ng toppings, ano yung susunod nating step dito? Bali, yan po, lalagyan na po natin ng cup. Then, Okay. yung mga finish po na mailagay sa bote, Yan. ini-sterilize po siya para ma-prolong yung shelf life. Importante yan. Yes Pero po. technically, ilang taon or ilang buwan ang shelf life ng inyong bagnet bagoong? Bali, umaabot po siya ng 1 year pagka-open. Okay, Opo. pero aabot ba ng 1 year yung isang bote na ganito, di ba? Isang araw lang. Very inspiring yung kwento niyo, Suzette. Pero dun sa mga kapuso natin na interested mag-umpisa, magkano yung kailangan nilang ipundar na puhunan? Para po makapagsimula, pwede na po ang 1.5. Makakagawa na po ng 15 bottles. Then, pwede na lang ibenta ng doble ng presyo para... So, kikita na agad ng 1.5 yun, malinis? Yes po, pwede na pong kumita ng 2.5 hanggang 3,000 Imagine. pesos po. Pero kunyari ako, for someone na sobrang busy na, pwede pa rin ba ako magnegosyo nito through your processing? Yes po, nag-o-offer po kami ng reseller package na Okay. 1,099 pesos lang po, may 7 bottles na. Ayan pa, yan isa pang option. Sabi nga ni Shaira, this is your year para mag-sideline at kumita ng extra, so you have to claim it. And Suzette, bigyan mo nga ng tip yung ating mga kapuso kung paano ba sumakses ng gantong level na magkano na kinikita natin ngayon? 180 to 300,000 po. Hello! Saan mo pupulutin yun? 6 digits, baby! Anong masasabi mong sikreto para masumakses ng ganito? Bali, sa pagnanegosyo po, kailangan lang natin ng malawak na pag-iisip para magkaroon po Yes. tayo ng mga bagong idea na bago sa panlasa o bago sa paningin ng bawat tao. Pero wag nating kalimutan yung sipag at tiyaga Of course. para makamit natin yung hinahangad po natin. Amen. Yun talaga yung sekreto niyan, mga kapuso. At syempre, masarap na produkto. Huwag nilang kakalimutan yan. Ano-ano pa ba yung produkto ninyo dito na debote? Bali, Suzette? bukod po sa bagnet bagoong, meron tayong pork sisig, beef tapa. Sa hindi naman po bagoong ay meron tayong gourmet tuyo, gourmet tinapa, gourmet bangus at yung ating chili garlic po. Di ba? Ang dami ng mga produkto nila, mga kapuso. Ang daming nangyayari din sa bibig ko, yung matamis, maanghang, maalat. I-reserve ko yung bagnet ko. Di ba? Pero, syempre, for more food adventures at syempre mga negosyo tips coming from mga sumasakses na mga kapuso natin, laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, Unang hirit! Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na.